ma'am, with regards sa tuwang araw ng kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, no, nga nagsakripisyo tong mga war veteran that we will continue to remember their sacrifice, especially, ma'am, kani sa tuwang mga kabatanunan po. Ah, okay. Oo, napakahalaga ng ating commemoration ng Araw ng Kagitingan ngayong araw na ito dahil kailangan natin maalala at kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina doon sa aking speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurhensiya. No? Nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupong NPA. At pangatlo ay yung faltering ng Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na yung grupo ng MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan at nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. We have Sir Argil from GMA. Sir Argil? Ma'am, good morning po. Ma'am, napapatuloy po na krisis ngayon, lalo na sa enerhiya at sa langis, ma'am. Ano po ba yung dapat na hakbang na gagawin pa ng pamahalaan kung maibsan itong nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan po? Sa krisis ng langis, ma'am, ano pa ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdaman kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo. No? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Thank you. Last question. VP, sa latest WR numero survey, you are leading for the Presidential Days 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Dahil unang-una mahal yung pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita dyan sa iba't ibang komunidad natin sa buong bansa. Pero sabi ko nga, lagi, nagpapasalamat ako at kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Alright, thank you. Yun lang. Ito lang. Ay, ma'am, Bisan libreng yung dagdagan sakay. ninyo. Oo, libreng sakay daw po, ma'am, magpapatuloy pa po ba daw amidst the oil crisis nga to ang nasinati karon, ma'am? Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay merong proyekto na libreng sakay, no, para sa lahat. At ito ay isang proyekto na sinimulan namin noong 2022 dahil nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan in terms of savings sa daily expenses nila. At ito ay tutuloy, lalo na ngayong merong krisis merong sobra at bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. VP, update na lang dun sa 2028 elections. May ano ka na ba, initial list sa 12 senators slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala.
wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2028. VP, can you name them po? Yung nag-present na. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tinatreten, pinafile ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Yan, hanggang doon lang. Sa susunod na taon. Last na lang, VP, kailan ang right time na i-declare mo yung Vice President mo? Running mate mo yung right time, kailan? Depend kung ready, kung meron na, dahil sa ngayon wala pa naman akong Vice President na candidate na kasama, kung meron na at ready na siya na magpahayag na siya ay tatakbo bilang Vice President. Thank you. Thank you, ma'am. Price. Real prices na. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo, ano na daw, malubha. Malu- Ah, Dito, VP. good luck sa kanya. Thank you. Thank you, Thank VP. you.